So what is up mga ka-manok? Right, so today update natin yung ating dalawang hens na nagkaroon ng tibak. So ngayon tatanggalin natin yung kanilang yung kanilang benda. So sisilipin natin kung naging effective yung ginawa nating treatment. Pero so far all goods na yon kasi andito tayo ngayon sa aming breeder house. So far all goods na to kasi nagbumalik na rin silang mangitlog. So ibig sabihin hindi na sila apektado doon sa ang kanilang nung tibak, no. So goods na to at tara kunin natin at bubuksan na natin yung kanilang benda. Alright, let's go. So, tanggalin na natin yung kanyang benda. So, let's see kung naging effective yung ating So bali sumobra tayo ng nasa 1 month na siya mahigit. So medyo na busy tayo. Let's see, no, hopefully naging okay na tong mga to kasi so far hindi na nahihirapang maglakad yung isa, lalo na yung isang mas namamaga na yun. Alright, so yan, no. So ayan, ito yung ating bali lumambot siya. Ayan, tanggal na yung kanyang natanggal yung kanyang pinakamata niya. So gawin natin, linisin na lang natin to. So ito yung niya, guys, nabuo pero tuyo na yung niya, hindi na siya dumugo. Pinaka ng tibak niya. Pero ibitadain uli natin sa katatakpan. Para sure na gumaling. Mapasukan ulit ng So raragbihan ulit natin to since mayroon tayong nakuhang maliit na bahagi. Okay. So mas maluwag na ito ngayon kumpara sa una. Kaya na rin naman. Okay. So
So na ano na natin to. Mas manipis na lang nilagay natin. Pagaling na rin naman to siya eh. Okay, so itong isa yung ito yung may pinakamalalang case ng T-back noon. So, let's see. Ang kapal na kapal na ng kwan, nag-accumulate na yung ano. Ito yung may malaking ano, may malaking T-back noon. So let's see kung nagsarado na yung sugat niya. Kasi dalawa yung butas nito eh. Ayun. Kalas na. Okay. So pakita natin guys, no. So bali tatakpan pa uli natin tong isang beses. Kasi pero pag natanggal tong pinaka ano niya sa sugat, galing na rin naman to siya. So kuha muna tayo ng pangbenda. Manipis na lang kasi magaling na rin naman to siya. Wala na yung T-back niya. So effective yung kanilang ano, ganong klaseng pag ano, itong klaseng pag treatment sa T-back. Yung only thing na binigay natin dito, ito lang isa, binigyan natin ng antibiotic. So nagbigay ako ng, after kong inoperahan to, nagbigay lang ako ng ano, amoxicillin na isa. So yun lang binigay ko after na nating matanggal yung kanyang T-back na inoperahan natin. Actually, 2 beses ko pala ito pinainom. So, 2 straight days. 1 beses isang araw. Just to, ano, avoid infection, no? So far, healed na yung ano niya. Pero meron pang konti. So, hayaan nating tuklap siya ng kusa bago natin tanggalin yung ano, yung kanyang benda. Okay. Alright, so yan na ating mga manok na nagkatibak. So far successful yung ating treatment at natanggal yung ano,
cure naman sila. Although hindi pa fully healed, pero ano na sila, maayos na. So nilagyan na lang natin ng ano uli, ng tag dito, benda pa uli para tuloy-tuloy yung kanilang pagaling at saka hindi mapasok ng mikrobyo pa uli yung hindi pa fully healed na sugat, no? But all goods na to sila, hindi na to nag-iika-ika yung ating babae na to. And balik na nga, nakabalik na rin ito sa kanyang pangingitlog. Alright, so yun na nga. Hindi ka na. Yun na nga mga kamanok. So successful yung ating treatment dito sa ating dalawang layer hens na nagkatibak. So far so good. So yun lang, no, sa mga naka free range nating mga layers diyan. Be alert and check lang from time to time kahit random lang sa ating mga manok. Papansin nyo naman yon, madali naman silang makita na may nararamdaman sa kanilang paa, lalo na pagtibak, namamaga po yung kanilang mga paa. So yan, so far goods na, manipis na lang yung kanyang benda, yan yung isa nating babae. Gusto nang gumala at magkain ng mga damo-damo. Okay, so yan lang muna, hanggang dito na lang muli ang ating video sa ngayon para sa update ng ating treatment sa manok na nagkatibak. Alright, so this is Pong of Butnes Bugana Farm, and thank you so much for watching. Bye bye.